Si Aryan ay isa sa mga kilalang makeup artist sa kumpanya nila. Patunay dito ang ilang national makeup contest na naipanalo na niya para sa kanilang kumpanya, kaya namang tuwang-tuwa ang management sa dalaga. Isa siya sa mga ipinagmamalaki ng kanilang modeling agency. Halos lahat ng mga importanteng trabaho para sa pagme-makeup ay ka-Aryan na pupunta. Lagi rin itong suki ng mga artista bilang kanilang freelance makeup artist. Kilalang pangalan ni Aryan sa showbiz dahil sa kagalingan nito sa pagme-makeup. Halos mapuno na rin ng dalaga ang mga trophies at certificate ang sala niya sa condo sa Makati. Maliit lamang ang unit niya pero punong-puno ito ng mga damit pang model at mga gamit pang makeup gaya ng malalaking salamin, lights, Tiffany chair at mga naglalakihang makeup sets. Dagdag din sa naging daan ng kasikatan ni Aryan ay ang pagbablog niya na kung saan siya ay regular nagsusulat ng reviews, makeup tutorials at kung ano-ano pang may kinalaman sa pagme-makeup. Gamit ng dalaga ang social media para makaipon ng maraming mga tagahanga mula sa Pilipinas at kahit pa sa ibang bansa. Natutuwa ang dalaga kapag nakakatanggap ito ng mga mensahe galing sa kanyang mga tagahanga. Mensaheng nagsasabing siya daw ay napakalaking inspirasyon sa kanila at gusto nilang maging kagaya niya. Minsan naman ay nakakatanggap din ng mga makeup products si Aryan mula sa mga hindi niya kilalang tagahanga at sa iba't ibang cosmetic brands. Tuwang-tuwa ang dalaga sa mga tinatamasang tagumpay sa mga panahong iyon. Dahil nga sa husay at angking talento ni Aryan, opisyal siyang pinili at padadala ng kumpanya sa Singapore bilang participant para lumaban sa isang international makeup contest. Sobrang nasabikang dalaga ng unang ibinalita sa kanya ng management na dadalo siya sa nasabing contest. Hindi lang dahil unang pagkakataon nitong makapunta sa Singapore, kung hindi dahil tanyag ang patimpalak na ito sa buong mundo at dadaluhan pa ng ilang mga sikat na personalidad at mga artista. Nanginig sa kilig ang dalaga nang makita niya ang lineup ng mga judges sa website ng contest na iyon. 3 sa mga ito ay kanyang hinahangaan at sinusundan sa social media at sa mga vlogs ng mga ito. Sa 3 siya nakakakuha ng napakaraming inspirasyon sa pagme-makeup at pagbablog. Pati ang klase ng pananamit ng mga ito ay inaral din niya at ginagaya. Halos mapuno ni Aryan ang grab car na 6-seater sa kanyang mga makeup sets na dadalhin patungong Singapore. Tinulungan na siya ng driver sa pagsakay ng mga kagamitan sa sasakyan nito. Ilang minuto lamang galing ng Makati nasa iyan na si Aryan. Hindi naman naging mahirap ang boarding sa kanya dahil kompleto siya sa papeles at maraming tatak ng visa ang kanyang passport. Lumapag ang sinasakyang eroplano ng dalaga ng umagang yun sa Singapore. Mabilis naman siyang nakahanap ng taxi na naghatid sa kanya sa binukniyang hotel. Malaking pasasalamat ng dalaga nang tulungan siya ng isang boy ng hotel sa pagbaba ng kanyang mga gamit mula sa sasakyan at dalhin ang mga ito sa kanilang hotel room. Matapos ang 1 oras na pag-ayos ng gamit sa kwarto, naidlip muna si Aryan. 3:00 na ng hapon nang siya ay magising. Agad siyang naligo, nagbihis at lumabas ng hotel. Dahil kinabukasan pa ng umaga ang patimpalak, nagpa siyang maglibot muna si Aryan sa ilang sikat na makeup star sa Singapore. Tinungo niya ang pinakasikat na mall rito at binusog ang mata sa pagmapansid ng mamahaling cosmetic product at makeup sets. Umaabot ng milyon ang bentahan ng mga ito sa mall na iyon. Nakakalula. Naisip ng dalaga na balang araw, makakabilin din siya ng mga shops doon. Matagal ang naging pag-ikot ni Aryan. Sinamahan na rin ito ng dalaga ng shopping. Bumili siya ng ilang mga branded na damit, sapatos at mga accessories sa katawan. Nag-aabang na siya ng taxi pabalik sa hotel nang may mahagip ang kanyang mga mata sa isang antique shop. Sa pinakagilid ng mall ito nakapwesto. Mukhang maganda naman ang nasabing shop at kahit papano ay may taong tumitingin-tingin dito. Naisip ng dalaga na maaga pa naman kaya nagtungo ito sa antique shop. Nang papasok na siya sa nasabing shop, nagulat si Arya nang may mabilis na lumapit sa kanyang dalagitang baliw at nisiyakap siya nito ng sobrang higpit. Hindi naman mukhang gusgusin ng baliw na dalagita, subalit nakakatakot ang naging asal nito. Napakalakas ng pagkakakapit ng mga kamay nito kay Aryan at dumidikit din ang laway nito sa balat niya na tumutulo sa kanyang puting pantalon. Sa sobrang inis itinulak ni Aryan ang baliw na dalagita. Bumagsak ito sa sahig at nagalit ang mukha. Unti-unting namula ang mga mata nito at umiyak. Sa umpisa ay mahina ang iyak nito, ngunit habang tumatagal
ay palakas ng palakas hanggang sa matawag ng atensyon ng ibang taong nakapaligid sa kanila. Maya-maya lang ay lumapit ang isang matandang lalaki sa kanila. Inalalayan nito ang baliw na dalagita at itinayo. Paulit-ulit na humihingi ang matanda ng paumanhin kay Aryan sa pamamagitan ng pagyuko. Dinala ito ang dalagita sa isang room sa likurang bahagi ng mall. Sa tingin ni Aryan ay room ng mga tindero at tindera. Sa nakitang iyon ni Aryan, alam niyang apo ng matandang lalaki ang dalagitang baliw. Naiinis ang dalaga dahil hindi man lamang nila binabantayan ito o hindi kaya iniwan na lamang sa bahay nila kung saan pwedeng alagaan ng ibang kamag-anak nila. Lumapit naman ang asawa ng matandang lalaki kay Aryan. Katulad ng una, humihingi din ito ng paumanin sa dalaga habang nagpapaliwanag. Ayon sa matandang babaeng nakakapagsalita ng Ingles, kilala daw si Aryan ng kanyang apo mula sa mga vlog nito. Nakapalaw din daw di umano ito sa kanyang social media. Iniidolo rin umano siya ng babaeng baliw. Bahagyang nahiya naman si Aryan sa matanda dahil naitulak niya ang kanyang apo at nasaktan. Agad din siyang humingi ng paumanhin rito para sa kanyang nagawa. Niyaya siya ng matandang babae sa loob ng antique shop ng mga ito. Inilibot pa siya ng matanda habang kinukwentuhan ng mga istorya ng bawat antique na kagamitang nadadaanan. Sa lahat ng mga kagamitan sa loob ng shop na iyon, isang bagay lamang nakaagaw ng pansin ni Aryan. Ito ay ang hanggang bewang na salaming gawa sa lumang kahoy na nara. Alam ni Aryan na binarnisan lang ito kaya nagmukhang bago. Kitang-kita sa mga gilid ng pabilog na salamin ang kaunting kalawang rito. Tanda ito na napaka-antigo na nga ng salamin. Manghang-mangha ang dalaga sa lumang salamin na nakita. Sa tansya niya ay kasintaas lang nito ang mesa niya sa condo sa Makati. Naisip niyang napakaganda ng salamin na iyong idikit sa dingding niya sa sala dahil lahat ng mga gamit niya rito ay puro mga antigo. Kung saan-saan pa niya hinagilap ang kagamitang iyon para lang madekorasyon na ang kanyang sala. Ayon sa matandang babae, panahon pa daw ito ng World War II sa Singapore. Nadiskubre lamang daw ito sa isang sirang mansyon ng isang mayamang pamilya sa Singapore. Kahit pa nabagsakan na ito ng semento galing sa dingding ng mansyon, hindi pa rin ito nabasag. Ganon ito katibay. Nabasa lang di umano ito ng ulan, kaya may mga kalawang sa gilid. Pero dahil nilinisan na ito at nilagyan ng varnish, napakaganda talaga nitong tignan. Hindi mo masasabing luma na. Naisip rin ng dalaga na pwede siyang mag-ensayo ng pagme-makeup sa harap nito mamaya sa hotel pag uwi niya. Hindi makapaniwala si Ay nang sabihin ng matandang babae na ibibigay na lamang niya yun sa dalaga. Nahiya daw di umital sa ginawa ng apo, kaya gusto niya itong regaluhan. Bukal naman ang pusong tinanggap ito ni Aryan. Alas 7 ng gabi pagkatapos maghapunan sa labas ng hotel, inilabas niya ang salamin at ipinatayo sa mesang nakadikit sa dingding sa loob ng room niya sa hotel. Umupo siya at tinitigan ang kanyang sarili sa harapan nito. May kilabot siyang naramdaman habang nakatingin dito. Hindi niya alam kung ano ang dahilan, pero pinanindigan siya ng mga balahibo. Subalit hindi naman siya naniniwala sa mga multo. Nagpatuloy lang siya sa ginagawang pagsusuri ng kanyang sariling mukha. Sa mga oras na yun ay alam na ni Aryan ang teknik na gagawin niya sa patimpala kinabukasan. Sinimulan niya ang pag-iensayo ng kanyang makeup. Inilabas niya ang pinakamahal at magarbo niyang makeup set at kinuha ang mga brush at pencils dito. Pati na rin ang suklay at mga liquid makeup bottles ay inilabas rin niya kasabay ng marami pang iba. Sinimulan niya ang pag-apply ng foundation sa kanyang mukha sa paglagay ng eyeshadow at pagguhit ng kilay. Ilang minuto lang ang nakalipas ay nakaramdam ng dalagang biglang lumabig ang buong kwarto. Nanindig na naman ang balahibo niya sa lamig. Kaagad na tumayo ang dalaga. Kinuha ang remote sa taas ng telebisyon at pinatay ang aircon sa pamamagitan ng remote control. Ipinagpatuloy ng dalaga ang pagme-makeup. Gumuguhit na ito ng eyeliner ng bilag na laglag ang suklay niya sa ilalim ng mesa. Napataas ang kilay ni Aryan sa nangyari dahil hindi nakalagay ang suklay sa pinakagilid ng lamesa para ito'y malaglag. Wala rin namang electric fan na nakatutok dito para lumipad at mahulog. Hindi rin naman yan nagilaw ang mesa. Takang-taka ang dalaga kung paano nangyaring nalaglag ang suklay. Kumunot lamang ang noniya at kagad siyang yumuko at kinuha ang nahulog na suklay. Muntik na siyang mamatay sa gulat ng pagangat niya sa itaas ng mesa. Iba na ang babae sa refleksyon ng salamin. Hindi na mukha ni Aryan nakareplika dito, kundi mukha ng babaeng Chinese. Walang reaksyon ang mukha nito at nakatingin lamang kay Aryan. Napasigaw ang dalaga sa takot at nanindig ang lahat ng balahibo niya sa katawan. Maputla ang buong mukha ng babae at galit-galit nakatingin ito sa kanya habang sinusukli ang mahaba at itim na buhok nito. Animoy may ginawa siyang masama sa multo. Animoy papatayin siya nito.
Pabilis ang naging pagsuklay ng babaeng multo sa refleksyon ng salamin. Nanggigigil na ng mga kamay nito sa paghawak sa suklay na kulay pula habang ginagamit. Gulat na nakatulala lamang si Aryan sa harap ng salamin. Maya-maya pa ay ngumiti ang multo sa kanya at lumabas ang nakakadiring itim na likido mula sa bibig nito. Dahan-dahan pang bumuka ang bibig nito at lumaki ng lumaki hanggang sa mabiyak ang buong mukha nito. Mas pasigaw ng ubod lakas si Aryan sa takot. Mabilis na tumakbo ang dalaga patungo sa pintuan palabas ng unit niya. Halos maubusan na siya ng hininga nang makarating sa elevator. Hindi mapigil sa panginginig ang kanyang mga kamay habang pinipinbot ang down button. Awa ng Diyos, mabilis naman itong bumukas. Gustong-gusto niyang makababa kaagad para makahingi ng tulong sa labi. Pagpasok niya sa elevator, nahimatay na lamang ang dalaga sa sobrang takot dahil pagtingin niya sa refleksyon sa dingding ng elevator, nakita niya ang multo ng babae.